Kapag pinag-uusapan natin yung mga problema sa isang grupo, mapakumpanya man na pinapasukan mo o kahit sa minamong pamilya mo, madalas gusto natin ng malinaw na diagnosis. Parang sa doktor, di ba? Oo, yung tipong maghahanap ka agad ng x-ray para makita yung... Tama, hahanapin mo yung x-ray, tapos hituturo ng doktor at sasabihin, ayan ang problema, ayan ang bali, gagamutin natin yan. Kasi gusto natin black and white palagi eh. Sira o hindi sira. Malinaw, tapos mabilis intindihin. Gusto natin nakikita agad ng mata kung ano yung aayusin natin. At nakakapanatag yun eh. Pero kapag pumasok na tayo sa mundo ng organizational health at pamamahala ng pagbabago, biglang nasisira yung x-ray machine na yon. Kaya sa malalimang usap natin ngayon tungkol sa isang napakagandang dokumento na may pamagat na Readiness, Change and Organizational Health, may sasagutin tayong isang napakagulat na tanong. At napakaganda ng tanong na ito. 'Di ba? Paano kung ang dahilan kung bakit pumapalpak ang mga plano ninyo sa opisina o kahit sa simbahan ay hindi dahil pangit yung mismong estratehiya, kundi dahil sa kawalan ng kahandaan ng mga taong magpapatupad nito? Naku, napakahalaga niyan para sa iyo na nakikinig na yon. Kahit ano pa man ang profession mo, maaring ikaw ay isang team leader sa isang tech company o guro o simpleng nagpapatupad ng pagbabago sa loob ng bahay nyo. Kahit sa pamilya, oh. Totoo. Mapapagtanto mo na ang tagumpay ng anumang pagbabago, hindi yan nakasalalay sa ganda ng PowerPoint presentation nyo. Nakasalalay ito sa kalusugan ng kultura ninyo at sa tiwala ng mga tao bago pa man simulan niyang pagbabago. Kasi ang isang perpektong plano na ibinagsak sa isang hindi malusog na kultura, siguradong mabibigo yan. Simulan natin sa sinasabi sa source natin tungkol sa pag-intindi natin sa salitang katapatan o faithfulness. Kasi madalas, kapag may bagong direksyon na inilalatag, may mga taong agad na papalag, 'di ba? Oo, marami talagang ganun. Sasabihin nila, hindi, dapat manatili tayo sa nakasanayan natin. Iyon daw ang pagiging tapat sa kung sino tayo. Bakit ba natin nakikita yung pagbabago bilang kalaban ng tradisyon? Dito magandang baguhin yung pananaw natin batay doon sa teksto natin. Ayon sa may akda, madalas nating ipagkamali yung matigas na pagkapit sa tradisyon, yung tinatawag nilang stubborn preservation, bilang totoong katapatan. Yung tipong ayaw mo talagang bitawan kahit anong mangyari? Oo, ganun nga. Pero kung titingnan mo ang biblical na katapatan na siyang pinaghuhugutan ng dokumentong ito, isa itong obedient responsiveness. Obedient responsiveness. Oo, masunuring pagtugon. Ibinibigay na halimbawa dito sina Abraham, Moises, at yung unang simbahan. Naging tapat si Abraham hindi dahil nagstay siya sa bayan ng Ur, di ba? Kundi dahil umalis siyang nang tawagin siya. Ayaw nga no. At si Moises, naging tapat dahil pinangunahan niya yung paglabas mula sa Ehipto, hindi dahil pinanatili niya yung mga lumang istruktura doon. Ang mahalagang punto dito ay ang mga pamamaraan o yung mga forms ay ginawa para maglingkod sa misyon, hindi yung pamamaraan ang mismong misyon. Grabe, ang ganda ng distinction na yun. Ang pagkakapit pala sa lumang pamamaraan, kahit hindi na efektibo, ay parang pagsusuot ng paborito mong lumang jacket. Ayan, magandang halimbawa yan. Alam mong hindi na kasya, di ba? May butas na tapos hindi ka na napoprotektahan sa lamig, pero isinusuot mo pa rin para sa emotional security kasi pamilyar yung amoy at pakiramdam. Hindi dahil may silbi pa siya ngayon. Nakabalot sa napakabanal o napakaprofesional na dahilan. Yung tipong sasabihin nila, pinoprotektahan namin ang doktrina. O kaya sa opisina, pinoprotektahan namin ang core values ng kumpanya. Hindi ba madalas ginagamit itong palusot para lang itago yung takot sa pagbabago? Oo, at yan ang isa sa pinakamahirap baklasin. Ipinapakita sa teksto na yung pagiging komportable, kahit gaano pa nila itago, yan ang nagiging isa sa pinakamatahimik na kalaban ng pag-unlad. Matahimik na kalaban. Oo, kasi kapag nararamdaman ng tao na nanganganib yung nakasanayan nila, madalas nilang ibalot yung takot nila sa lengguwahe ng pagiging matuwid.
Sa isip nila, pinoprotektahan nila ang misyon. Pero ang totoo, pinoprotektahan lang nila yung emosyonal na security nila o yung control nila sa sitwasyon. So, sabihin natin na naitawid na natin yung takot na yon. Nagkaroon ng malaking meeting, tapos nakita na ng buong grupo na kailangan nilang magbago, sumangayong silang lahat, punong-puno sila ng enerhiya, di ba? Yung hype, Oo, yung hype. Pero bakit pagkaraan ng ilang buwan, pumapalpak pa rin? Bakit madalas back to zero ang lahat kahit everyone's on board nung umpisa? Kasi madalas nating ipagkamali na yung sigla o yung enthusiasm ay katumbas na ng kahandaan o readiness. May isang matinding linya sa source document natin na napakagandang pagnilayan. Sabi doon, a spark is not a house. Wow. A spark is not a house. Ang galing nun. 'Di ba? Ang kislap ay hindi isang bahay. Oo, ang kislap ay nakakapagsimula ng apoy na nagbibigay ng liwanag at init pero hindi ito kayang maging kanlungan sa oras na bumuhos yung malakas na ulan. Ang sigla kasi madalas reaktibo lang yan. Mabilis umapaw pagkatapos ng isang presentasyon. Pero mabilis ding mawala. Tama, mabilis ding mawala kapag hinarap na ng grupo yung mga tunay na balakid. Inisip ko tuloy yung mga team building na dinaluhan ko noon. Laging may hype eh. Magsisigawan, mag-iiyakan pa nga sa campfire, sabay sabing magbabago na tayo, magkakaisa na tayo. Laging ganyan sa umpisa. Kung sasabihin natin na hindi pala sapat ang enthusiasm, hindi ba't delikado yung ginagawa ng maraming kumpanya na puro hype lang ang binibigay sa mga empleyado nila para makuha ng suporta? Mapanganib talaga. Kasi parang inilalagay mo yung timbang ng isang mabigat na misyon sa pundasyon na gawa lang sa emosyon. Kapag ang isang leader ay nag-announce ng malalaking pagbabago at umaasa lang sa inspirasyon, mabilis siyang makakakuha ng emotional agreement. Pero hanggang dun lang yon. Oo, kasi ang pagbuo ng shared capacity, yung sama-samang kakayahan na pasanin yung bigat ng pagbabago, yung kakayahang harapin yung mga araw-araw na aberya, tulad ng kakulangan sa budget o personal na away, nangangailangan ng mahabang proseso yon. Kapag nawala na yung hype, babagsak ulit lahat sa dating gawi. Gusto nila yung ideya ng pagbabago, pero ayaw nila yung proseso kasi mahirap. Eksakto. Maganda lang sa pandinig yung ideya, pero masakit sa araw-araw yung proseso. Kung ganun kabilis matunaw yung enthusiasm, paano natin masusukat yung tunay na kahandaan bago tayo manggulo at mag-introduce ng bagong strategiya? Sinasabi sa teksto na may 5 matatapang na tanong na kailangang sagutin ng pamunuan. At sa tingin ko, napakahalaga nitong mapag-usapan natin isa-isa. At ang mga tanong na ito, nilatag ito hindi para umatake, kundi bilang regalo para ma-diagnose yung totoong sakit. Unang tanong, anong bahagi ng kultura ang pumipigil sa pagbabago? Hindi lang ito tungkol sa mga individual na ayaw makisama, kundi sa mga nakasanayang gawi ng buong grupo. Wait, paano natin malalaman yan? Anong itsura niyan sa totoong sitwasyon? Bigyan mo nga ako ng halimbawa. Halimbawa, ang isang kumpanya ay gustong maging innovative at maglabas ng mga bagong produkto. Yun yung magandang plano nila. Pero yung kultura pala nila sa loob ay parusahan o ipahiya yung sino mang nagkakamali. So walang susubok. Tama. Kahit anong ganda ng plano na maging innovative, walang susubok kasi takot silang magkamali at mapahiya. Iyon yung kultura na pumipigil. At mapupunta tayo sa ikalawang tanong, handa ba tayo para sa mission clarity o na-excite lang tayo sa bagong ideya? Anong pinagkaiba ng dalawang yun? Pareho namang positibo pakinggan ah. Malaki ang pinagkaiba. Ang pagiging excited sa bagong ideya. Ibig sabihin, gusto mong sabihin yung oo sa lahat ng bagay. Dagdag lang ng dagdag ng programa. Pero ang mission clarity, nangangailangan ito ng pagtatalaga. Ibig sabihin, kailangan mong sabihin ang hindi sa mga lumang programa na hindi na nakakatulong. May kasamang sakripisyo ang kalinawan. Kaya pala marami ang umaatras kapag nakita na nila kung ano yung kailangang isuko. Diyan papasok yung pangatlong tanong, di ba? Anong mga takot ang kumokontrol sa atin ng higit pa sa pananampalataya? Binanggit dito yung kwento ng mga Israelita habang naglalakbay, tama? Oo, yung sa ilang.
Yung naging nostalgic sila tapos gusto nilang bumalik sa pagkaalipin sa Ehipto dahil sa takot sa hindi tiyak na hinaharap. Grabe, nakakabaliw isipin na mas pipiliin mo yung maging alipin dahil lang predictable ito kumpara sa kalayaan na nangangailangan ng tiwala. Totoo yan. Ang comfort zone natin, kahit gaano pa ka-toxic yan, nakaka-addict siya kasi alam natin kung paano siya gumagana. Mas natatakot tayo sa bagay na hindi natin alam kesa sa sakit na pamilyan na sa atin. At konektado yan sa ikaapat na tanong. Saan pinalitan ng katahimikan ang tapat na pag-uusap? Sinasabi ng source na yung katahimikan sa isang grupo ay madalas na pagkakamalang kapayapaan. Pero ang totoo, pagtatago lang ito ng dysfunction. Naku, gusto kong i-highlight yan punto niyan tungkol sa katahimikan. Para sa akin, ang katahimikan sa isang organisasyon ay parang check engine light sa dashboard ng kotse mo na tinakpan mo lang ng black tape. Magandang analogy yan. Diba? Hindi mo na nakikita yung umiilaw na warning, kaya akala mo ayos na ang lahat at ang tahimik ng biyahe. Pero hindi mo alam, unti-unti na palang nasusunog yung makina mo sa loob. Bakit ba mas pinipili ng mga tao na manahimik na lang kaysa magsalita? Kasi natatakot silang maparusahan o magmukhang kontrabida? O kaya naman naging manhid na sila? Pakiramdam nila wala namang mangyayari kahit magsalita sila. Kaya malalaman ng isang leader na may problema kung naglatag siya ng malaking pagbabago at walang nagtatanong, walang nagpapahayag ng pag-aalala. Kapag may tiwala ang mga tao, hindi sila takot magdebate. At ito na yung huling tanong, ang ikalimang pang-anong legacy ang pinoprotektahan natin na hindi na nakakatulong sa misyon. Ouch! Yung tipong mas pinapahalagahan pa natin yung alala ng nakaraan kaysa sa pangangailangan ng kinabukasan. Mismo. Kung ganong kalala yung epekto ng katahimikan at ng mga nakatagong takot na yan, paano natin ito aayusin? Ano ba ang tamang lunas na ibinibigay sa dokumento natin para hindi tayo matigil sa puro diagnosis lang? Paano natin itatawid yung mga taong ito patungo sa aksyon? Naglatag ang source natin ng mga konkretong hakbang. Ang unang hakbang ay yung pagsasagawa ng tapat na readiness assessment kasama ng mga leader. At linawin natin, hindi ito performance review para magbigay ng grade, kundi para makita yung totoong baseline ng grupo. Parang pagkuha lang ng blood pressure bago ka resetahan ng gamot ng doktor. Hindi mo pwedeng hulaan lang kung tataasan o bababaan yung dose ng gamot. Kailangan mo ng tamang datos. Tama. At kapag nakuha mo na yung resulta at nakita mo na ang mga problema, dito madalas nagkakamali ang marami. Kaya ang pangalawang hakbang ay pagtukoy sa iisang partikular na hadlang sa kultura. Huwag mong subukang ayusin lahat ng sabay-sabay. Wait, bakit isa lang? Hindi ba mas mabilis ang pag-usad kung ayusin na natin agad lahat ng nakita nating problema? Hindi, dahil sa tinatawag nating cognitive load at change fatigue. Kapag sinubukan mong baguhin yung 5 pangunahing problema ng sabay-sabay, ma-overwhelm yung mga tao. Susuko sila agad. Kaya pumili ka lang muna ng isang balakid. Halimbawa, yung takot sa conflict at doon nyo buhusin yung oras. Kapag naayos yon, susunod ng guguho yung ibang problema. Naintindihan ko na. Ngayon, pagkatapos makapili ng aayusin, pumapasok yung pangatlong hakbang, ang pagbuo ng isang communication plan na paulit-ulit at may malasakit o pastoral. Bakit binibigyang diin ng teksto na kailangang paulit-ulit? Sapat na siguro yung mag-email, memo ka ng isang beses, di ba? Ang unang reaksyon sa pagbabago ay panic o pagtanggi. Nagsasara agad yung isip nila. Kapag inulit-ulit ang mensahe ng may malasakit, hindi utos na parang diktador, kundi paggabay, nabibigyan ng oras yung utak ng tao na i-process yung takot nila para mapalitan ito ng pag-intindi. Wow, kaya pala mahalaga na hindi ka lang tagabigay ng informasyon, kundi tagagabay ka rin sa emosyon nila. At dito ko gustong ipasok yung pang-apat na hakbang na para sa akin ay pinaka-striking. Pagkakaroon daw ng trust-building conversation bago gumawa ng anumang strategic announcement. Napakahalaga niyan. Binanggit sa teksto na ito mismo yung ginawa ni Jesus, di ba? Nagbuo muna siya ng relasyon, nakinig, nagtanong, bago siya nagbigay ng mabibigat na misyon. Bakit ba napakasama sa pakiramdam kapag ang liderato ay bigla na lang nag-a-announce ng plano nang hindi man lang kumakausap sa mga maapektuhan?
Pakiramdam ng mga tao, minamanipula sila. Kapag nakatanggap ka ng malaking anunsyo ng walang prior consultation, ang pakiramdam mo ay isa ka lamang kasangkapan para makamit yung layunin nila. Tagasunod ka lang. Pero kapag ang leader ay umupo, kasama mo, nakinig sa pangamba mo, at ipinaliwanag yung bakit bago yung nagkakaroon ka ng ownership doon sa pagbabago. Inaalis nito yung hinala. At kapag nagawa mo na lahat yan, nandun tayo sa panglimang hagbang, ang pananalangin. Hindi lang para sa direksyon ng bagong plano, kundi para sa paghubog ng karakter ng grupo, nakakayanin yung direksyong iyon. Nakakapanindig balahibo na humihingi tayo madalas ng oportunidad, pero nakakalimutan nating humingi ng tibay ng dibdib para makapasok doon. At dyan na pumapasok yung tinatawag sa dokumento natin na hidden infrastructure ng pagbabago. Kapag pinagsama-sama natin yung mga hakbang na ito, ang nabubuo natin ay yung mismong pundasyon ng isang matagumpay na grupo, ang tiwala at spiritual maturity. Ipinapaliwanag ng may akda na ang pinakamalaking kahinaan ng mga organisasyon ay hindi kawalan ng estratehiya. Ang totoong kahinaan ay ang kawalan ng relational trust. Kung may tiwala, kahit gaano kahirap ang pagbabago, tatanggapin yan. Kung walang tiwala, kahit gaano kaganda yung ideya, paghihinalaan yan na may hidden agenda. Isipin mo to para sa sarili mo, di ba? Kapag may malaking transition na nangyayari sa buhay mo, halimbawa, paglipat ng bahay, biglang pagkawala ng trabaho, o pagpasok ng mga anak sa kolehiyo, madalas nag-aaway-away ang pamilya. Hindi dahil masama yung pagbabago, kundi dahil kulang sa tiwala at komunikasyon bago mangyari yun. Totoo yan. Kung nakaangkla kayo sa isang core truth ng inyong pamilya, hindi kayo mabibiyak kahit magbago pa yung routine nyo araw-araw. Ang pagbabago ay hindi na magmumukhang nakakagambalang disruption, kundi isang tapat na pagtugon sa bagong sitwasyon. Parang isang puno lang yan eh. Ang isang malusog na puno ay nananatiling buhay hindi dahil matigas yung katawan nito na hindi yumuyuko sa hangin. Nananatili itong buhay dahil napakalalim ng mga ugat nito sa ilalim ng lupa. Kahit hampasin ng malakas na hangin ng pagbabago, kayang sumunod at bumaluktot ng mga sanga nang hindi nabubunot. Dahil alam nila kung ano yung dapat manatiling matatag at kung ano yung pwedeng mag-adjust. Napakagandang paglalarawan yan. Habang tinatapos natin ang pagbusisi natin sa paksang ito, babalikan natin yung mga natutunan natin. Nalaman natin na ang pagpapanatili ng lumang pamamaraan ay hindi laging katapatan, minsan simpleng takot lang ito. Nakita rin natin na ang sigla o hype ay malayo sa totoong kahandaan. At pinakamahalaga, ang malusog na komunikasyon at malalim na tiwala ang tunay na nagpapagalaw sa anumang misyon. Bago tayo tuluyang maghiwalay, gusto kong mag-iwan ng isang mapanghamong kaisipan para sa'yo na nakikinig ngayon. Napakadaling ituro ang daliri sa kultura ng organisasyon o sa mga miyembro na matitigas ang ulo at natatakot sa pagbabago. Diba? Madaling sabihin na sila ang pabigat. Ngunit paano kung ang mismong namumuno ay hindi pa handa para sa katotohanan? Kung ang tunay na kahandaan ay nangangailangan ng tapat na pagamin sa mga kahinaan at pagbaba ng pride para makinig sa iba, paano kung ang pinakamalaking hadlang sa pag-usad ng misyon ay hindi yung comfort zone ng mga tagasunod, kundi yung ego ng mismong leader? Ouch! Isang napakabigat na kaisipan para pagnilayan bago mo simulan yung susunod na malaking hakbang mo, maging leader ka man o miyembro. Kaya bago mo sisihin yung stratehiya o yung mga tao sa paligid mo, alalahanin mo yung X-ray machine sa simula ng usapan natin. Minsan, wala talagang sirang buto sa organisasyon. Minsan yung lens mismo ng X-ray machine, yung mismong pananaw at ego natin ang may lamat at kailangang unang ayusin. Salamat sa pagsama sa aming kwentuhan at malalimang pagsusuri ngayon. Hanggang sa muli, panatilihing bukas ang isip, palalalimin ang tiwala at patuloy na maging handa.